Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Hudaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Tunay na simbahan, mga doktrina para sa kalikasan. Ayan, sige. Ako si Pastor Ferdinand ng End Time Believer. Ako yung affirmative. And yun lang mga kaibigan. Pwede ba maano pastor, makita yung yung camera mo? Kung Medyo okay lang. dito sa akin, nandito ako sa lumang bahay ko eh. Sige. Sige, subukan ko. Ayan. Medyo madilim ako eh. Sige, okay na yan, pastor. Ayan. Makalat dito sa area ko. Okay. Ayan. Okay, so start tayo mga bra. Okay, so magandang gabi sa lahat at welcome sa Debaters Convention. Kasama yung ating punto por punto Saturday, June 25, 2022. At ang inyong moderator ngayon, si Admin Rasha ng Debaters Convention. At syempre, before ko ipakilala yung ating magigiting na debatista, ang kanilang pag-uusapan pa lang ngayon ay patungkol sa Trinity. At patutunayan nga ni Pastor Ferdinand Sustento na ang aral ng Trinity ay sa demonyo. At syempre, negative dito yung ating kapatid na Catholic na si Yesumar. Ayan. At siguro mamaya ay magpapakilala silang dalawa. At ang gagamitin natin na rules dito ay sa Debaters Convention rules, no? At meron tayong setup ng debate na 10 minutes. Na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong. This is running time. 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa cross, at meron tayong 5-minute na final conclusion. At I think alam nyo na yung ating rules sa Debaters Convention about sa 20 seconds. At hindi naman sila bago. Lalong-lalo na si Pastor Ferdy na kasamahan namin dito sa Debaters Convention. So, tatanungin ko na lang yung dalawa kung sumasang-ayon ba sila. Affirmative? Yes po. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Mr. Moderator. Ayan, yan ang ating konfirmasyon. At bago natin simulan, syempre, gusto ko munang ipakilala yung ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Okay, ako po si wait lang ibuksan ko lang yung aking video. Kahit paano i-present ko naman yung aking sarili kahit paano. So I am Pastor Ferdinand Sustento ng End Time Message Believer dito sa Tanay. And affirmative ako sa topic na ito at hope na maging patas tayo sa lahat ng bagay. So sa pakikinig, pakinggan nyo rin yung side ko
This is just friendly debate na gusto kong i-share, i-stand ngayong gabi. So, God bless sa inyo. Okay, at syempre pakilala din natin ang ating negative. Yes, bro. Ras, no? Mr. Moderator, salamat. Yun, mga kapuntos, kilala niyo na po ako, no? Si Sumar sa Facebook. At tunay ko pong pangalan ay si Brother John Ray. So, negative po tayo, no? At didipinsahan po natin sa abot ng ating makakaya, no? Ang katuruan po ng ating simbahan patungkol po sa banal na santatlo. God bless us all po. Okay, at di na natin patatagalin. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Pastor Ferdinand Sustento ng End Time sa kanyang topic na patutunayan ko na ang Trinity ay si demonyo. Your time start now. Okay, mga kaibigan, sa affirmative, bilang affirmative, patutunayan ko na ang Trinity Doctrine ay hindi yan iniaral ng Biblia. Pag hindi inaaral ng Biblia yan, so isa lamang yung ibig sabihin yan. Hindi sa Diyos yan. Okay? So, at ang isang foundation ng Trinidad ay hindi sa biblical o hindi yan galing sa mga disipulo, hindi rin yung galing kay Kristo, hindi galing kay Pablo, kundi yan po ay galing sa pagano. Okay? So, dito sa paraan na paano ko ito papaliwanag, ganito po yan. So, ang unang gusto kong sabihin, ang Trinity ay popular sa Christianity. Pero, dapat aralin ito na Trinity was never mentioned in the Bible. No? So, the beliefs of God made up three-person coexistent in one substance or being. No? They are different being. They are coexistence three beings. Pero ang explanation nila ay iisang Diyos lang 'yon, no? Pero definitely they are the Father is not the Son is not the Holy Spirit, and Holy Spirit is not the Father. But they are God, but different God, but the same God according to them. But hindi ganyan ang sinasabi ni Paul, no? So ang Trinity doctrine ay hindi siya na originate ng mga disipulo. Why? Hindi siya mention ni Pablo, no? At even the disciples, no? So siguro yung translation, mamaya baka bumasa siya ng mga translation. Paano kung mabasa ko translation Trinity ganyan? Yun ay ano na lang, katha na lang, at yun ay pakahulugan na lang ng nag-translate. Okay? Pero sa original na manuskrito at sa pagkasulat nito, wala kang mabasang ganoon. Na? So, sabi dito, may tatlong paraan paano ni Pablo dininay yung Trinity. Number one, yung sa kanyang salutation nung siya ay nagsusulat. So, bakit si Pablo? Kasi si Pablo ang pinaka founding fathers natin as yung writer ng New Testament. Karamihan ng New Testament books ay galing sa kanya. So, sa salutation niya, if you read the Bible, sabi dito, Romans chapter 1 verse 7, sabi dito, to all that be in Rome, sabi diyan, beloved of God, called to be saints, grace to you, peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, no? Nasaan yung ikatlong para maging Trinidad? Wala eh. Ang binabanggit lamang yung Ama at ang Panginoong Hesukristo. Oh, di ba? Wala talaga. Okay, isa pa. 1 Corinthians chapter 1 verse 3. Ang pagkasabi dito, from God, our Father, and from the Lord Jesus Christ. Nasaan yung ikatlo? Wala eh. Hindi binabanggit eh, no? So, dalawa lamang yung binabanggit, no? O dapat malabo kasi ito pag sinabing Diyos, nandun dapat yung tatlo. No, ba't hindi binanggit nga yung Espiritu Santo? No? So, ano pa? Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 2, ito yung sabi, peace from God, our Father, and from the Lord Jesus Christ. No? Ano pa? Sa Galatians 1:3, God the Father, walang sinabing God the Son, God the Holy Spirit. No? Pero ang sabi dito, God the Father, and from our Lord Jesus Christ. How about the Holy Spirit? Nasaan yun? Wala namang binanggit sa talata. Oh, parang nahiwalay. Sabi Trinity. Wala naman makita. Okay, ano pa? Doon sa yung sa audience ni Pablo, pangalawa.
Tatlong paraan to paano niya sinabi na dinideny niya ang Trinity dito. Una, salutation. Pangalawa, yung audience of Paul. Sabi dito, sabi dito, the majority of the recipient of Paul dito, sa kanyang letters, yung mga Gentiles yon. No? At ang mga Gentile, mga polytheistic yan eh. Pag sinabing polytheistic, napakaraming Diyos. O, pagano. Ang pagano, maraming Diyos yan. No? Ang Diyos sila, napakarami niyan. At mamaya i-explain ko paano naging pagano yan. Okay? So dito, anong ikatlo? Yung ikatlo, yung sa 1 Corinthians 8:6. Una pala, ulitin ko, dun sa salutation niya, every time na magsusulat siya sa salutation niya, hindi binabanggit yung Trinity. He always said that Father and the Lord Jesus Christ. Pangalawa, yung audience ni Paul, no? Take note, yung audience ni Paul, mga polytheistic yan, mga pagano, mga Gentiles. Okay? So number 3, yung 1 Corinthians 8:6, sabi dito, this verse tells us, but to us, ito yung sabi, but to us, there is but one God, the Father. So kung Trinity ito, binabanggit niya sana na God, the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Walang pagkasabing ganoon. No? So, diyan pa lang mga kapatid ay sa binabanggit ko na yan, hindi ako masyadong magtatagal diyan ano. Kay Pablo yan, no? So, ang gusto kong isa pang pakita, no? Yung paano na originate ang Trinity sa pagiging pagano. Tandaan natin, pag paganism, hindi yan galing sa tunay na Diyos. At hindi yan... That's 4 minutes. 4 minutes, okay. So, una, sa Sumeria, no? Ang Sumeria, meron silang Trinity. Sabi dito, the universe was divided into 3. Ito yung katuwiran ng mga Sumerians. The universe was divided into 3 regions, which become the domain of God. Sino yan? Si Anu as the sky, si Enlil as the earth, at si Ea become the rulers of the water. Nakasulat po yan sa Larousse Encyclopedia of Mythology. Okay? So yan po, sabi dito, together they are constituted the triad of the great gods. No? Okay. Ano yung pangalawa na may Trinidad? Babylonians. Yung ancient Babylon, they recognize the doctrine of Trinity or the 3 person in one God. The same, no? Ansinin natin, no? Saan originated yan? Huwag natin sabihin originated yan kay Kristo. Hindi. Originated yan sa Babylon. Ano sabi? As appears from the composite God with 3 heads, no? Hindi ba yan yung Trinidad at triad na ginagamit ng symbols ng mga Trinity, ng Trinitarians, di ba? Sabi doon, 3 heads forming part of their mythology and the use of equilateral triangulo, as an emblem of such Trinity in unity. So, saan nakasulat yan? Nakasulat po yan sa libro ng Mystical Woman in the City of the Nation, 1986. Okay. Sa India, no? Mayroon din yan sa India, no? Si Vishnu, si Brahma, si Shiva, they are 3 gods. Okay. Next, ano pa? Sa Greece, sa ancient Greece, nung 4th century BC, si Aristotle nagsulat mismo. Sabi niya, all things are 3 and thrice is all. And let us use this number in the worship of the gods. As the Pythagorean says, everything and all things are bounded by 3. Di ba? Saan nakasulat yan? Sa paganism and our Christianity, no? Sa 1928 yan, page 197 to page 198. Sa Egypt, nakalagay din yan. May Trinity din yung Egypt. No, mga kaibigan. Nakasulat yan sa Simpson na Najuvet ng Egypt na ang title nito ay Trunk of the Tree. Anong sa pagkasabi? May Trinity. Sabi dito, Christian form of plural Trinitarian monotheism. O hindi ba yan ang pakahulugan ng mga nagpapaliwanag ng Trinity? So marami pa. Sabi dito, ang origin talaga ng conception ng Trinity ay purely pagan. Bakit?
mababasa po natin 'yan sa libro ng ito po yung libro na 'yan, no? Even basahin ko lang dito, no? Kasi meron akong binabasa po dito na libro, baka gusto ninyong pakinggan 'yan. Si Egyptologist Arthur Plus 40 seconds. Gan, no? Siya po ay Trinitarian, no? Sabi niya dito, na sum up niya na na-impluwensyahan ang Trinity beliefs ng ancient belief by the Trinity doctrine by the Catholic Church in the following excerpt from his previous site book. So, yun lamang po, pagka galing sa pagano, hindi po sa Diyos yan. So, sa demonyo po yan. Okay? Yun lamang po ang aking presentation ngayong gabi. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ni Pastor Ferdy ng End Time. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Yesu ng Catholic. Bro, 7 minutes bro. Yes, bro. Your time start now. Yes, time start. magandang gabi, Pastor. Ito bang pagpapahayag mo ngayon ay patutuo mo na may kasamang mga Pastor? May kasamang saksi sa pinapatutuhanan mo, Pastor? Opo, binanggit ko po ang mga encyclopedia, even the Egyptologist na Trinitarian ay nagpapatunay na isama ang Trinity beliefs sa Catholic doctrine. Okay, salamat. No? Kasi natanong ko yun kasi alam naman natin parehas, debater tayo. Alam natin na sabi ni San Pablo, ang patutuo ay kailangan paniwalaan kapag may 2 o 3 nagpapatutuo nito. So yung tema na daladala mo ngayon ay ang aral ng Trinity ay aral ng demonyo. So unang tanong, pangalawang tanong, Pastor. Sabi mo dito, hindi aral ng Biblia. So, ibig sabihin, alam ng mga apostol na itong aral ng Trinity ay aral ng demonyo. Opo, kasi hindi po nila tinuro 'yan. Sabi ni Pablo na matakwil ang pag hindi itinuro nila kahit pa anghel. Matakwil po 'yon nang hindi nila itinuro. Okay, salamat. So dahil opo, sigurado ka na dahil sinabi mo na alam nila yung Trinity, no? So may mabibigay ka bang talata sa amin na nagsabi si Apostol Pablo na yung Trinity ay aral ng demonyo? Para mapatutuhanan yung pinapatutuhanan mo na may nagpapatutuo sa pinapatutuhanan mo ngayon. Okay, sagutin ko po yung tanong po ninyo. Hindi po niya yan binanggit dahil Objection, Mr. Moderator. Time stop muna, time stop. Okay. Yes. Okay, ano muna yung objection bro? Categorical, Mr. Moderator, kasi nag-affirm siya na alam ng mga apostol na yung Trinitarian ay galing sa demonyo. So, in-affirm niya yan, kaya hinanapan ko siya ngayon para mapatutuhanan yung kanyang sinasabing patutuo na may nagpapatutuo sa kanyang pinapatutuhanan. Anong talata na sinabi ni San Pablo na yung Trinity ay galing sa demonyo? Okay, Wala again, wait lang bro Sinagot ha. Sinagot Wait ko lang. bro. Wait Sabi lang ko, bro wala. ha. Okay. So, in-analyze ko muna si brother, bro, sa kanyang objection. At tatanungin kita naman mamaya sa iyong counter objection. So, ang objection ni Brother Rizzo ay patungkol sa categorical. At I think wala akong nakitang pagpipilian doon, bro Rizzo, sa kanyang sa tanong mo. Kundi sinasabi mo na ano yung talata. So, probably naghahanap ka ng chapter and verse sa Yes, Bible. Okay. So, any counter objection doon, Pastor Ferdy, or sasagot ka na, bro? Sasagot na ako bro kasi Sige, bro. Wala akong maibibigay na talata kasi hindi po yan binanggit ni Paul dahil hindi po yan issue. Ang issue sa panahon ni Pablo ay Gnosticism. So, wala pong pagtatalo kaya hindi po binabanggit ang Trinidad kasi hindi po yan laganap sa panahon na yon at Next hindi question. yan. Okay, next question. Salamat sa pag-affirm na wala pala, no? Ngayon, next question. May isa ka bang theologians or scholar na magpapatutuo sa sinasabi mo na yung Trinity ay galing sa demonyo? May theologians ba nagsabi ng ganun o wala? Hindi po, wala pong ganong scholar dahil po hindi po nila yun madiretsong galing sa demonyo. Bagkus ang sabi nila, galing po ito sa pagano.
ang pagano po ay hindi galing sa Diyos na paniniwala. Next question po. Next question. Next question. Gumamit ka ng Encyclopedia of Mythology. Sinabi ba doon na ang Trinity ay galing sa demonyo o wala? Basically, hindi nakasulat letra. Excuse me. Objection, Mr. Time Moderator. stop. Okay. Yes, Ano yung tanong ko objection po mo? ay, meron ba o wala nakasulat na ang Trinity ay galing sa demonyo? Okay. So I think yung meron o wala, Pastor Ferdy, sagot muna ng ano bro, or magka-counter object ka bro. Okay na ako, sagutin ko na Sige bro. bro, 20 seconds bro, pasok mo yung meron o wala. Walang nakasulat dahil ang nakasulat ay galing sa pagano. Ang galing sa paganong beliefs ay hindi galing sa Diyos kundi sa demonyo. Next question. Next question. Salamat sa pag-afirma, no? Ginamit mo ang Egyptologist, no? Nasabi mo sum up niya na influence ng Katolik. Ngayon, sinabi ba dyan sa libro na Egyptologist na yung Trinity ay galing sa demonyo? O wala? Hindi, wala siyang binanggit, pero sinabi niya na ang Trinity doctrine ay galing sa pagano. So, kung ina-affirm mo na ang pagano ay sa Diyos, nasa sa iyo yun. Mamaya mo sasagutin sa tanong ko. Okay, salamat. According sa tinanong ko sa iyo kanina, no, kasi lahat ng sagot mo negative, affirmative ka. Second Corinthians 13:1, sabi ni San Pablo, ang patutuo kailangan may nagpapatutuo na dalawa. Pero nakaapat ka na, sabi mo walang nagpatutuo sa iyo ngayon. Katotohanan pa ba yung daldala mo o sayo na lang? Katotohanan kasi kontra to sa isip mo. At ang pinapatutuhanan mo, gusto mong letra ang mabasa. No? So, mamaya sasagutin ko yan, tatanungin ko din sa iyo yan mamaya. Next question. Next question. Sa John 5:31-32, kapag ang patutuo, walang nagpapatutuo, tatanggapin o hindi ayon sa ating Panginoong Jesucristo? Hindi tatanggapin. Ang pagpapatotoo, hindi dapat laging nakaletra. Kailangan diwa, hindi laging letra. Sabi ni Pablo, nakamamatay ang letra. Next question. Okay, so ibig mong sabihin ngayon, yung patutuo mo ay ayon lamang sa iyong sariling unawa. Hindi, dahil si Pablo mismo ang nagsasabi at hindi niya mismo Objection, sinabi. Mr. Moderator. Sabi ko Time hindi. stop. Yes. Okay, ano hindi yung niya objection natin? Hindi niya pwedeng damayin si San Pablo ngayon kasi in-affirm niya kaganina, wala siyang mabasa na sinabi ni San Pablo ng Trinity sa demonyo. Ang sabi niya, sinundan ko siya sa sinabi na Mr. Moderator na galing lang kailangan ng unawa. So ang tanong ko sa kanya, inunawa lang niya pala. Hindi, wag mo na gamitin San Pablo. Okay. So, in-analyze ko yung objection mo, bro. Meron kang tinututulan na hindi pwedeng gamitin ni Pastor Ferdy ni si San Pablo. Yes. Bro Ferdinand, meron kang counter objection dun, bro? Counter objection ko, wag mong pakialaman yung stand ko at sagot ko. Magtanong ka lang, yun lang ang trabaho mo. Okay, so ito yung hatol ng ating moderator dahil nadinig ko na yung objection mo. At yung ating hatol ay yun nga, kahit tutol ka doon sa sinagot niya, bro, at least sinagot niya yung categorical. Doon ka na lang bro sa iyong pagpapaliwanag. Pero for now talaga, tuloy tayo, bro. Yisu, 1 minute and 51 seconds, bro. Pasok mo yung tanong mo, bro. Okay, dito na lang ako sa sinabi mo na ang naggawa ng terminong Trinity ay nakalimutan ko yung sinabi mo, yung mga pagano. Anong libro mo nabasa na yung terminong Trinity ang gumawa ay ang mga pagano? Dito po yan sa Old Truth in the New Light by Mary Sinclair. Mr. Moderator, pwede bang ma-clear yan? Kung anong libro yan, ipakita niya at anong page? Time stop muna ha, time stop. Pwede bang makita, Mr. Moderator? Tanong ko lang kasi debate ito. Kailangan natin makita yung mga ginagamit na libro. Okay, so I think lang yan, bro, no request. Ngayon, ibibigay ko sa ating affirmative kung sasang-ayunan niya na pwede mong ipakita. Pero kung hindi, tuloy tayo. Pastor Ferdy, pwede ba daw, bro? Opo, it's not your business kung ipapakita ko or not. Basta sinabi ko, I am very sure this is book. So, it's up to you. Okay, so tuloy tayo, bro Yisu.
1 Yes, pwede minute mo and bang 16 basahin, seconds. Pastor Ferdinand, pwede mo bang basahin kung ano ang pagkasabi dyan sa libro na sinasabi mo? Babasahin ko lang po dito, no? Babasahin ko sa Time stop muna, time stop muna. I think hindi naka-mute si Edgar. Paki-mute. Yun, salamat. So again, 20 seconds ulit, bro Ferdy. Pasok bro. So ang babasahin ko lamang dito sa libro ni Marie Sinclair. Yung book niya, The Old Truths in the New Light. No? Ito yung sabi niya, this is book 1876. At sabi niya dito, it is generally... Next question please. Okay, Okay. thank you. Sa tingin mo, Pastor, ano ang mas naunang panahon, 1876 o 200 AD? 200 AD, sir, pero hindi mo pwedeng baliwalain ito kasi mismong si Saint Jerome ang nag-testify na sabi dito, all nations Sumeria believe in the Trinity na pinaniniwalaan ngayon ninyo. Next Next question. question. Anong taon si Saint Jerome? Hindi ko alam kung kailan si Saint Jerome. Lato 2nd century AD, I think. Pero pwede akong mali dyan. Pwede mo Time. ako 7 Yan. minutes time. Okay. At dyan nagtatapos ang ating unang pagtatanong ng negative, no? At dako tayo sa kanyang unang presentasyon. 10 minutes ito, Bro Yisu. Again, sa mga bagong pasok dyan, ang pinag-uusapan nila ay patungkol sa Trinity. At kanina, nagpapatunay si Pastor Ferdy bilang affirmative na ang Trinity ay sa demonyo. Ngayon naman, negative naman si Brother Yisu ng Catholic. Your time start now, bro. Yes, salamat, Bro Rush, no? At mga kapuntos, no? Siya lang yan po na napapatunay na wala pong napapatunay. Kasi nga, ginamitan natin siya una, no? Ng pahayag ni Apostol Pablo dito sa ikalawang Korinto 13:1, ito po ang sabi ni San Pablo, ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay pagtitibayin ang bawat salita. O so naghanap ako sa kanya kung sino magpapatibay sa kanyang mga pinagsasabi. Wala ni isa. Puro walang ang sagot niya eh. Walang sinabi na ang Trinity ay galing sa demonyo. Walang sinabi na walang mababasa na ang Trinity ay galing sa demonyo. Walang scholar na nagsabi ang Trinity ay galing sa demonyo. At walang libro na kanyang ginamit na nagsabi na ang Trinity ay galing sa demonyo. So wag paniwalaan yung mga ganyang kasi wala daw eh. Sabi niya wala. Yung sabi ni San Pablo, ang isang patutuo ay titibay lang yan pag may 2 o 3 saksi. Ikaw nakaapat ka ng wala. O sabi ng Panginoong Jesucristo dito, John 5:31-32, anong sabi natin Panginoong Jesucristo? No? Tapos, in-affirm niya na hindi dapat tanggapin eh. Siya ang nagsabi ka kanina, in-affirm niya, hindi dapat tanggapin. O hindi dapat tanggapin yung sinabi mo, Pastor. Sabi dito ng Panginoong Jesucristo, kung ako'y nagpatutuo sa aking sarili, ang patutuo ko ay hindi katotohanan. Kung si Panginoong Jesucristo nga, Diyos na natin yun. No? Nagsabi siya sa kanyang sarili, kung ako lang magpapatutuo sa aking sarili, walang ibang magpapatutuo, wala sa akin ang katotohanan. Isa yung Pastor, sabi mo kanina, wala. Ikaw lang, sabi mo pa, kailangan lang unawain. Pastor, hindi po dapat ganun. Tapos binalikan mo si Pablo. Kaya nga kita in-object doon kasi argumentum contra factum non valid. No, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Kaya pinutol ko na yung pagsagot mo. Kasi kanina, sinabi mo na walang sinabi si Pablo na ang Trinity ay galing sa demonyo tapos ibabalik mo sa kanya. Ay hindi po pwede yung ganon. Argumentum contra factum non valid. No? At sabi sa Proverbs 3:5, lean not by your own understanding. Yan sana ang sunod kong itatanong sa'yo kung inapirma mo na inunawa mo lang talaga pero bumalik ka kay Pablo eh. Hindi po ganon. No, at sabi mo dito, ang Trinity galing 1876 lang. Ito po ay libro, encyclopedia po ito, no? Encyclopedia Apologetics. Dito sa page 468, anong sabi dito? Tertullian, no? Article Tertullian. Sabi dito sa 468,
In refuting Praxias' heresy relating to the Godhead, Tertullian argued that God could exist in one substance, una substantia, yet still have three personalities, three personae. To more adequately articulated God's threeness, he introduced the non-biblical term Trinitas, may close parenthesis Trinity, into Latin Church vocabulary. He wrote, tapos may sinabi siya dito na napahayag niya. Si Tertullian sabi ng encyclopedia to. Encyclopedia yan. Paano ba ito makita? Encyclopedia of Apologetics. Si Tertullian ang nagsabi. Kasi ang gumawa ng niyan. Ang gumawa ng termino na Trinity. At kung magbabasa ka sa mga, dito may, kahit dito sa Christian history, meron ako dito, Christian history, si Tertullian pa rin ang gumawa ng terminong Trinity. No? Tas sa Fundamentals of Catholic Dogma, yung sinasabi mo ang gumawa niyan mga pagano ay hindi po, no? It was promulgated by the councils from the Council of Nicaea hanggang sa mga sumunod na council. Diyan po nabuo yung talagang kabuuan ng Trinity. No, ang unang gumamit niyan si Tertullian kasi nga dinidipinsahan niya ang ipinapangaral ng mga apostol. Yung sinabi mo kanina, hindi ipinangaral ng Biblia. Yung sabi mo wala ang Espiritu Santo, hindi mo lang siguro nabasa. Or iniiwasan mo yung mga talata na alam ko naman na alam mo. No? Sabi dito kasi at sa to Fundamentals of Catholic Dogma, history to ng church. No, kasi ang true church ay mayroon niyang history. O hindi ko alam kung bakit ang binabasa mong history ay hindi sa church, galing sa mga pagano, mawawala ka talaga doon. Ito, Fundamentals of Catholic Dogma, bakit may Trinity? Sabi dito, at the end of the first century Judaic heretics, Cerinthus and Ebionites holding rigidly to the doctrine of the person in God, denied the divinity of Christ. Yun, napakarami nito. Tapos, ang una, dynamic adaptionist, Morkianism, teaches that Christ is mere man. Tapos pangalawa, the principal exponents of this erroneous doctrine were Theodios, no? Tapos Patripassianic, no? Ito yung mga nag-against sa mga Trinity. Morkianism. Tapos the principal representative of Pernicious teaching were Newtus Smyrna. Then ano pang mga aral na yung subordinationism, no? Kasali na diyan yung kay Arius. Meron pang semi-Arians, Macedonianism, no? Yung kay Sabellius, Trinitarianism. Ito yung sinasabi mo na Trinitarianism na three gods, three persons. Ang Trinity hindi naman ganoon eh. Trinity, one God, three persons, no? So, hanggang sa dumating sa Protestantism, ito yung history ng church kung bakit dinidipinsahan yung pagiging tatlong persona ng isang Diyos. Dahil biblical po yun. No? By the way, no, masyado ka nag-focus sa term na hindi ginamit ng mga apostol ang term. Yes, maaring hindi nila ginamit ang term. No? Pero hindi porket hindi nila ginamit yung termino, hindi na totoo. Andun yung concept eh. No, may kasabihan nga sa philosophy, no? The term exists because of the reality, not the reality exists because of the term. Ibig sabihin, yung termino pwedeng huli na, pero yung pinapangalanan o binigyan ng termino nandyan. O halimbawa, sa Matthew 28:19, gamitin ko itong Didache Bible. Ito po ay isang Catholic Bible po ito, Didache Bible, no? With commentaries to. Sa Matthew 28:19, kasi kanina, in-affirm mo na wala kang mabasa na may mga theologian nagsabi na ang Trinity ay galing sa demonyo. So, in reverse, babasa tayo ng mga scholar, Catholic and non-Catholic, nagsabi na ang Trinity ay nasa Bible. O, dito muna tayo sa Matthew 28:19, no? Kung ano ang sabi ng mga scholar dito. Sa kanyang commentary sa 28:19, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, this Trinitarian formula given to us by Christ. Si Kristo pa lang nagbigay. Hindi pala yung sinasabi mo mga pagano.
Pastor, sabi mo, pagano sabi ng mga scholar, mga theologians, si Panginoong Kristo ang nagbigay niyan sa pamamagitan siyempre ng kanyang kapangyarihan. Last 2 minutes. Oh, dito tayo sa ano, sa ano ba yung ano isa, yung nawala yung isang Biblia yon. Ito. Oh, The Voice Bible, ganun din. Matthew 28:19. Oh, anong sabi dito sa Matthew 28:19 sa The Voice Bible? 28:19. Oh, ito. Jesus speaking, I am here speaking with all the authority of God, who has commanded me to give you this commission. Go out and make disciples in all nations, ceremonially. Wash them through the baptism in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Andyan. Sabi mo, kanina, wala kang mabasang theologians na nagsabi na ang Trinity ay galing sa demonyo. Pero sa akin, meron ako dalawa na, Catholic and Protestant. O, sabi nila, ang nagbigay ng termino niyan, ang Panginoong Jesucristo. O, ginamit dito sa Matthew 28:19, ang Panginoong Jesucristo nagsabi niyan eh. O, tas sa ano pa, dito sa Corinthians, sabi mo, sa Pablo, hindi nagpahayag about sa Holy Spirit na silang tatlo. 2 Corinthians 13:3. Tapos basahin natin ang ano nito, ang ano ng scholar. Anong sabi dito sa 2 Corinthians 13:14, no? 2 Corinthians 13:14 dito. Ilang minutes na, Mr. Moderator? 20 seconds, bro. 20 seconds, okay. Dito na. Sa 13:14, no, sabi ni San Pablo dito. Saan ba? 2 Corinthians 13 and 14. Hindi ko makita. Okay, so, sige, mamaya na lang, Mr. Moderator, wala nang ano, mamaya na lang, wala nang oras. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag. Bilang negative naman, Brother Yesu ng Catholic. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ni Pastor Ferdy ng End Time. 7 minutes, bro. Your time start now. Okay, thank you. No? Unang tanong, bro. Yes. Saan mababasa sa sulat ni Pablo na sinabi doon na ang Trinity ay galing sa Diyos? Okay. Dalawang verse ang gagamit ko. Letra, bro, letra por letra yan, ha? Yes, gagamit ako ng komentary, siyempre. Wala namang bawal sa Bible debate natin. Time stop. Nag-uusap kayo. Ganito. Pastor Ferdy, during talaga sa 20 seconds, bro, either mag-object ka, bro, or mag-clarify ka. Pero pag habang sumasagot siya, bro, bawal ka talagang mag-interrupt, bro. Sige, bro. So, bibigyan ko ulit ng 20 seconds. Yes. Brother Jesus, sagot, bro. Okay, dito muna ako gamit sa 1 Corinthians 14, 14, 30, ano ba yun? 37, no? Dito pala. 1 Corinthians. So, sa 1 Corinthians 14:37, sabi ni San Pablo, Next question. Time stop. sorry. Okay, next question. So, wala kang mabasa na letra por letra na sinabi ni Pablo sa Biblia ni isa na sinabi ni Pablo na ang Trinity ay sa Diyos. Yung word na Trinity hindi sinabi ni San Pablo, pero yung mga scholar, no? Kasi sabi mo kanina, walang mga disipulo na nagsabi, meron disipulo eh. Sabi yung mga scholar, disipulo yun ng mga... Time stop. Objection daw. Anong objection yan? Affirmative. Sinabi ko yes or no. Sang-ayon ka ba na wala kang mababasa ni isa na apostol na sa talata na letra por letra? Ang tanong ko, yes or no? Sang-ayon ka ba? Yes, ito ang sagot. Sabi ko nga, yes, si San Pablo wala. Okay. Pero sinabi mo kanina nga, pati mga disipulo, sa akin meron, no? Mga scholar, ito payag nila, sa 12, sa kanilang Paul's description of the works of the Spirit, the Lord Jesus and God the Father links the three persons together in remarkable ways. Always Paul never articulates the doctrine of the Trinity. What he writes Next here question. about the Godhead. Okay, tanong ulit. Tanong. So, wala kang mabasang ni isang verse. Yes or no? May mababasa, wala o meron? Meron nga.
sa disipulo na kasi in-affirm ko naman na si Saint Paul wala talaga siyang sinabi na Third Trinity. No, pero sa mga disipulo, ito na nga, basahin ko ulit. Their community of persons becomes the raw materials used by later believers to construct the church teaching on the Trinity. Ang mga Next disipulo question. na nagsabi, meron. Saan talata inaffirm ng mga disipulo sa Biblia na ang Trinity ay sa Diyos? Saang talata? Magbigay ka ng isa. Ito nga oh. The Voice Bible to, The Voice Bible. 1 Corinthians 12 ano to, sa 12 1 to 6 ang ito yung kanilang commentary. Their community of persons becomes the raw materials used by later believers to construct the church teaching on the Next Trinity. question. Talata ba yan o komentary yan? Sa talata nga, 1 Corinthians 12 may commentary. Di siyempre, ang talata hindi naman pwede magsulat doon ng disipulo. Commentary na lang sila. Pero nasa Bible. O ito, The Voice Bible to. Andyan, nandito. Mga disipulo. Sabi mo kanina, walang disipulo na sabi. Meron, dito meron. Next Next question. question. So, aaminin mo, hindi siya talata mismo, halimbawa sa Matthew hanggang Revelation. So, inaamin mo, komentary lang na nakasulat. Yes, Yes, or no? because we are talking about the disipulo. Ang disipulo hindi naman sila kasama sa pagsulat nung ano talaga manuskrito sa kanila commentary. Kaya ang ginumiteryuhan nila ang sulat ni Paul eh. Sabi dito, Church teaching on the Trinity. Meron. Ayaw mo lang tanggapin, pero meron. Next question. Next question. Okay, yung commentary ba, nakasulat ba yan mismo doon sa Biblia? Nakasulat mismo na letra ba doon sa Matthew hanggang Revelation, yung commentary na binabasa mo? Yes or no? Ito nga, meron nga. O sige, kung gusto mo talagang letra por letra na nasa teksto talaga, sige. Amplified Bible, Revelation 17 naman. Amplified Bible, dyan naman nagsabi nito. Revelation 17, Trinity talaga sinabi dito. O, Revelation 17. O, sa ano na to, Bible na to. Di niya to commentary. 17, nasabi di, and a loud voice that cried out saying, salvation belongs to our God. Next question. Seated on the throne, on the lap of salvation is the Trinity Next to give. question. Okay, sinabi ba dyan na yung Trinity ay sa Diyos, letra por letra, yes or no? Sinabi, salvation belongs to our God. Salvation belongs to our God who is seated on the throne and to the Lamb or the Trinity we owe our deliverance. Ayan, God, the Trinity, meron. Belongs to our God. Next question. Sinabi ba, paki-plus mo nga sa screen kung sinabi galing sa Diyos? Yung word na galing sa Diyos. Ang mas mababasa dito, salvation belong to our God, the Trinity. Andito yung Trinity. Revelation 7:10, Amplified Bible to. Meron. So wala yung nakasulat na galing sa Diyos. Inaamin mo, dinagdagan mo. Ang Yes, salita ng ang salita ng Diyos galing yan sa Diyos. Ano ba? Pag Bible galing yan sa Diyos. Moderator, Time stop. Okay, objection natin, affirmative. Ang tanong ko, inaamin mo, dinagdagan mo, yes or no? Hindi siya Yeah. sumagot ng ano ng Anong dinagdagan? Hindi ko dinagdagan. Okay, Wala akong wait lang bro ah. At ang objection ni Pastor Ferdy ayon sa analysis ko ay naghihingi siya doon sa categorical niya bro ng yes or no kung dinagdag tama ba Pastor Ferdy? Yes or no yung categorical doon? Opo. Okay. So Brother Yisu, sasagot Yes, ka na bro. sa yes or no bro or magka-counter object ka muna? Pakibalik yung tanong, bro. Sige, paki-ulit na lang yung tanong bro, daw Pastor Ferdy tapos pakidiinan yung categorical bro. So inaamin mo na yung salitang galing ay wala doon sa binasa mong talata? Yes or no? Alin yung wala? Excuse me, alin yung wala? Ano nga yung Trinity? Hindi ko may-gets yung tanong mo eh. Okay, meron Andun yung Trinity. clarification dito, Pastor Ferd. Inaano mo ba? Yung salitang galing. Yung word na galing daw. Mababasa mo ba dyan? Inaamin mo ba na yung salitang galing sa Diyos ay hindi mababasa doon sa talatang binasa mo na Revelation 17:3? Yes, Yes, ang salitang galing wala 20 doon. seconds. Yes, ang salitang galing wala doon. Pero remember, 1 Peter 2, 20, mahigit, ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay galing sa Diyos.
Next question. Okay, next question ako. Sang-ayon ka ba, naniniwala ka ba na si Tertullian ay naniniwala sa subordinationism ng Son at Holy Spirit sa Father? Sang-ayon Yes, ka o hindi? because in the latter times of his life, naging ano kasi siya lumipat siya sa isang sekta na isang tinatawag na ano na yung nanguhula, no? Pero remember, Tertullian was a priest, no? May authority siya dahil hindi lang siya isang pari, isa po siyang theologian. So, either lumabas man siya sa simbahan o hindi, gumamit siya ng terminong Trinity, no? Dahil nung mga Next question. unang Time's up. Next question. So, ibig sabihin, naniniwala ka na si Tertullian ay credible theologians, pero naniniwala ka din ba doon sa sinabi niya na ang anak at yung Holy Spirit ay subordinate lamang sa Ama? Yes or no? No. Kasi bago siya naging irehe, siya ay pari, no? At nung time na ginawa niya yung Trinity, ang kanyang paniniwala ay yung galing talaga sa mga apostol. Babasahin ko sa iyo. Sabi dito, all Father, Son, and Holy Ghost are one Time. by unity. 7 minutes time. Yan ang sinabi niya. One in unity. Unity Okay. in Godhead. Time. Okay. So, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate, which is yung ating first stand at first cross. Siyempre, dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout ko na sa lahat ng nasa live dyan. At alam ko marami yung nanonood sa punto por punto. At siguro magsha-shoutout ako ng iilan dito. Shoutout kay Aladdin Gregorio. Sabi niya, tinatag lang pala ni Juan de la Cruz ang Trinity. Shoutout din kay Apostolic Faith. Sabi niya, good evening sa mga debater. At sabi naman ni Mushib, kung Diyos si Jesus, bakit wala sa aklat ni Moises ang pangalan niya samantalang nagbautismo ang mga Katoliko sa pangalan ni Jesus? Shoutout din kay Rick Jr. Oranza Bersede. Purely pagan talaga yan. Yan yung sabi niya. At sabi naman ni Eme Alfonso, Bro Rayan Fuentes. Okay? At tuloy-tuloy tayo. Rebuttal ito. At bibigyan ko ng 10 minuto sa unang rebuttal si Pastor Ferdy ng End Time sa kanyang patutunayan sa kanyang topic. 10 minutes, bro. Your time start now. Okay, Rebuttal. salamat kapatid na Rasha sa ating moderator. So, unang-una, sa mga tanong ko sa kanya, mga espekulasyon lang din. Why? Hindi naman niya natibag talaga yung mga binanggit ko. Unang-una, walang letra por letrang binasa sa mga sulat. Sa mga sulat ni Pablo. Dapat sana giniba niya yung in-affirm ko kanina. Dapat bumasa siya sa verse, sa epistle sana ni Paul para igiba yung aking stand, no? So yun ang trabaho niya, igiba yung stand ko. Dapat inisa-isa niya, hindi. Mababasa doon sa lahat ng sulat ni Paul na ang Trinity ay sa Diyos. Kasi yun yung kanyang negative at titindigan no? So, sa akin, no? Mamaya siguro itatanong ko sa kanya, pag galing ba sa pagano, yun ay sa Diyos o hindi? No? Mamaya itatanong ko sa kanya yan. No? So ngayon, pinagkakamalan niya ako, nanguhula lang ako doon sa book na ginamit ko sa kanya, no? Na galing kay Sinclair, na si Marie, no? Marie Sinclair. Mayroon kasi si Marie Sinclair na book na nagsasabi na ang Trinity ay galing sa pagano. No? Mga kaibigan, napakahalaga dito na suriin din natin. Bakit may mababasa doon sa Catholic Encyclopedia? Of course, Catholic Encyclopedia yun no? So, kakatig lagi sa kanila. Halimbawa, Amplified Bible, binasa yung Trinity. Amplified Bible yun, base doon sa translator, sa unawa nila yun. Lahat ng mga encyclopedia na ginagamit, dapat kakatig lang sa kanila. Kung talagang ang Trinity na yan ay galing sa Diyos, no? Dapat pati yung
tanda natin, si Marie Sinclair ay hindi siya Kristiyano, hindi rin siya Katoliko, no? Isa siyang mayaman na tao na ito yung kanyang yung book na ginawa niya, no? At ito po, sa book ni Marie Sinclair, ito yung sabi niya. Sabi niya dito, the early Catholic theologians, sino yan? Si Saint Jerome, testify unequivocally, ito yung sabi niya, all the ancient nations believe in the Trinity. That was page 382. So, tama pala talaga na ang Sumerians naniniwala sa Trinidad na yan yung pinanggalingan ng Trinidad na yan. No? Isa-isa niya. Sabihin niya sa akin na yung Laros Encyclopedia of Mythology ay mali, no? Hindi ang nagsulat nito ay hindi si Marie Sinclair. Ito ay kinalap lang ni Marie Sinclair base doon sa mga encyclopedia, no? At marami yan, napakarami nito mga kaibigan, sa Greece, sa Egypt. Dapat niya yun, sanggain niya or niya, igiba niya, no? Doon sa Bible nga walang maigiba na itinindig ko sa mga unang salutation ni Paul. Bakit hindi mabasa yung Trinidad doon? Wala Anong binasa? God our Father and the Lord Jesus Christ. Nasaan yung ikatlong pinagsasabi nila na ikatlong persona? So, nakakalungkot mga kaibigan na hanggang ngayon nananatiling nakatindig ang stand na ang Trinidad, which is the Trinity, ay hindi galing sa Diyos. Why? Si Pablo, hindi in-affirm ni Paul yan Ang binabasa niya kanina, yung alin? Yung commentary. Hinahanap ko yung talata. Siya mismo nanggaling mismo sa bibig niya. Kailangan may tatlong nagpapatotoo. Ni isa nga, walang nagpatotoo No. Base lang yun sa unawa nila. Sabihin niya, Amplified Bible. Natural, ita-translate nila into Trinity. Tingnan mo doon sa original na pagkasulat. Wala naman talaga yung pagkasulat ng Amplified Bible. Nangangahulugan, nagdagdag sila at gumawa ng panibagong version. Trabaho nila yan sa katunayan. Anong ginawa ni Tertullian? Actually, si Tertullian mali siguro ang ni Brother dito Why? Si Tertullian naging heretics tapos pinapaniwalaan pa nila. Si Tertullian ang pinanggalingan ng Trinity nila, pero later on, ginawa nilang heretics. Tingnan mo yan. Kakampi nila ng una, tapos nagbago ng paniniwala. Tapos ngayon, ginagawa pa nilang credible evidence nila na yun daw ay galing sa Diyos base kay Tertullian, na ngayon ay heretics na sa kanila. Ito ang sabi ng Wikipedia. Ewan ko kung sila po ay naniniwala dito sa Wikipedia. Ang Wikipedia ay nag-a-affirm na si Tertullian ay naniniwala sa subordinationism ng anak at ng Espiritu Santo sa Father. Hindi ganyan ang paniniwala ng Trinity. Ang paniniwala ng Trinity, mga giliw naming mga nakikinig at nanonood dyan, ang paniniwala ng Trinidad, co-equal God sila. Ang subordinationism ay hindi paniniwala ng Trinity. Ginawa ni Brother Mar na credible theologian si Tertullian. Ito pa, ang isa pang niya na dapat niyang alamin. Dapat alamin din ng ating kapatid na ano bang ibig sabihin ng Trinitas. Yung konsepto ng Trinitas. No? Ang Trinitas po ay hindi talaga dating katulad ng ganyang binabanggit ni Athanasius. Kaya nga dapat hindi si Tertullian ang kuhanan niya, dapat si Athanasius. Kasi si Athanasius, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, yan yung paniniwala nila. No?
Pero tingnan natin sa mga early Christian, like yung mga naunang disciples. Yung sa warning pa lang ni Pablo, sabi niya, pag-alis ko, no? Pag-alis daw ni Pablo, papasok ang lobo sa kawan. Kaya nga pag sinabi ni Father na halimbawa si Polycarp o si Saint Jerome, kung sino-sino pang mga 2nd century o 1st century mga theologians, pwedeng mali na sila dyan. Why? Kasi sabi ni Pablo, kahit sino, kahit paanghel, hindi paniwalaan nang hindi niya itinuro. Ano bang itinuro ni Pablo? 1 Corinthians 8:6. Mayroong Ama, Diyos Ama, na iisang Diyos lamang, iisang Diyos, ang linaw eh. Hindi niya sinabing 3 persona. Ang gumawa ng 3 persona niyan, yung mga theologians na lang base sa kanilang unawa eh. No? O bakit hindi mabasa doon? Kung ano gagawing mystery pa yan? Kakatwiranin natin. Ay, mystery, nakatago doon sa God yung 3 persona. No? Dapat basahin mo ng letra por letra na Diyos na Ama at may 3 persona dyan na 3 na magkakaibang Diyos yan pero isang Diyos lang. Pero walang ganun eh. Anong sabi ng 1 Corinthians 8:6? Dapat bumasa si kapatid ng mga Bible verses. Sa kanyang kinuhanan niya, encyclopedia, yung mga commentary ng mga Trinitarian. Humanap ka ng ng commentary ng hindi Last 1 minute. Trinitarian. Ako, sa akin, credible. Why? Hindi Trinitarian, hindi monotheism, hindi Unitarian, hindi subordinationism. Isang parang independent na hindi mo maintindihan yung paniniwala niya pero nasulat niya pa na ang Trinidad ay galing sa paganong paniniwala. Walang kinikilingan yan. Yan ang katunayan na hindi bias ang pinagkunan ko ng credible evidence yan. Kung ako'y kumuha sa isang theologians na monotheism, pwede mong sabihin sa akin yan. Pero ang kinuha kong libro ay hindi Kristiyano, hindi rin Hudyo, ha? Di ba? So doon mo makikita bias yung kinukuha ng kapatid eh. Humanap ka ng okay, salamat din lamang po. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Pastor Ferdinand Sustento ng End Time. Siyempre, dako tayo sa ating 7 minutes na second cross. At dito ay pwede na magtanong kahit na basta pasok sa pinag-uusapan. 7 minutes, Brother Yesu, your time start now, bro. Yes, salamat, Mr. Moderator. Okay, sabi mo, speculation lang yung pinagsasabi ko. Pwede mo bang i-define sa amin yung speculation, bro? Pastor? Yung speculation, yan yung ginagawa mong katulad yung salita mo kanina, galing sa Diyos. Nag-speculate ka sa Revelation 17:3 na sinabi mo yung nakaletra doon na galing sa Diyos. Next question. Okay. Ang lahat ng karunungan, saan galing? Sa Diyos. Salamat. Next question. So, hindi ako nag-speculate. Speculation dahil sabi mo nakasulat pero hindi nakasulat. Next question. Next question. Saan ba nakasulat yung Trinity? Sa Biblia o hindi? Hindi nga nakasulat hindi nakasulat sa Biblia. Hindi. Kung mabasa ko dito nakasulat. Revelation 7:10, Trinity. Sasagutin ko. Kung babasahin mo diyan, basahin mo. Pero inulit ko sa pahayag ko, itindig mo at gibain mo yung sinabi ko kanina. Bumasa ka ng talata. Yan ay spekulasyon ng nag-translate. Next question. Next question. Okay, sige. Dito kay Tertullian, no? At sagutin ko na lang yun mamaya. Sabi mo, si Tertullian naniwala sa ano ba yung term na ginamit mo? Mahirap yung term na ginamit mo. Pero nung bago siya naging pastor, bago siya lumihis no sa katotohanan,
ano ang kanyang paniniwala sa Trinity? Yun bang subordination yung sinasabi mo? O yung unity as three God? As three persons in one God? Parehas na yan. Nagturo na siya ng Trinitas. Then, may mga several teaching siya ng subordinationism. Tapos, ginawa mo pa siyang credible na theologians ng mga Katoliko. Mali. Next question. According to the Bible, sino ang credible na tagapagturo according sa Bible? Yung mga disipulo, yung mga apostol. Ano sila? Yung mga apostol, yung 12 apostol kasama si Pablo. Sabi ni Pablo, pag hindi tinuro nila, matakwil. Next question. Mga pari ba ito? Sa amin kasi kung Katoliko, hindi eh. Mga apostol yan, may asawa nga yung mga apostol eh. So you mean yung mga apostol hindi pari? Wait lang. Sorry. Okay, 20 seconds yun bro. Meron pang 10 seconds. Tuloy mo, Pastor. Sa amin, magkaiba kasi, kaya next question na lang, magkaiba tayo Next question. Okay, in Revelations 5:10, ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng mga pari. Mali, hindi. Sagot? Yes, mga pari. Yes, pero magkaiba nga tayo ng perspective pagka dinedefine natin yung pari sa Katoliko at sa pari dito sa Kristiyano. In Malakay 2:7, ang tunay na tagapagturo, pari, hindi. Next question, kasi magkaiba nga tayo ng Objection, Mr. Next Moderator. Objection. Time stop. Okay. Anong objection natin negative? Hindi siya pwedeng mag-pass kasi ano na to, secondary battle na, pwedeng magtanong kahit ano. Okay, Counter. counter ka bro. Sige bro. Ang counter ko, yun ang sagot ko, kaya wala kang magawa, bro. Okay. So, ang hatol ng moderator, actually, wala tayong rules na ganyan na hindi pwedeng mag-next question, bro. Ha? So, since sinabi ni Pastor Ferdy na next question tayo. Okay, according sa salita ng Diyos, ang tunay na tagapagturo, mga pari, mali, hindi. Hindi mali, pero magkaiba tayo ng perspective at meaning at pagkakapahayag kung ano yung pari. Sa amin, may asawa ang pari, sa inyo wala. Next question. Okay. Next question. Hindi pala mali na ang tunay na tagapagturo, pari. Si Tertullian, pari, hindi. Uulitin ko, ang perspective ng Objection, Mr. Moderator. Objection. Time stop muna. Negative, anong objection natin? Ang tanong ko kung si Tertullian, pari ba o hindi? Okay, so I think yung categorical na pari or hindi, Pastor Ferd, may counter objection ka bro or sasagot ka na sa categorical bro? Sagutin ko na lang yan. Pari Sige, ng Katoliko yan, hindi ng Biblia. Okay, salamat. Dito tayo kay Pablo. Sabi mo, Next si Pablo, hindi nangaral ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Corinthians 13:14, nabasa mo na ba ito o hindi pa? Ang sagot ko dyan, nabasa ko na yan, pero magkaiba na naman ng perspective ng iniisip mo sa iniisip namin at base sa pagpapaliwanag namin. Next question. Okay, dahil nabasa mo na pala. So, ibig mong sabihin, nagsisinungaling ka kaganina na si San Pablo hindi man lamang nagbanggit ng pangatlong persona. Nagsinungaling ka pala nun. Hindi po ako nagsisinungaling kasi hindi niya binanggit ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Ang binanggit lamang niya ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. Next question. Next question, ang sinabi mo ganina, Pastor, narinig ng lahat. Si San Pablo hindi kailanman gumamit ng pangatlong persona, ibig sabihin ng Espiritu Santo. According sa 2 Corinthians 13:14, ginamit ba niya ang Espiritu Santo o hindi? Kasama ng Ama at ang Anak. Uulitin ko, ginamit niya pero hindi tama. Espiritu Santo. Kaya mali at napakababaw na tanong yan para gamitin sa akin. Next question. Next question. Okay. Sabi mo, si Athanasius, ano ang pagkakaalam mo sa Athanasian Creed? Ano ang tunay na katawagan ng Athanasian Creed? Sa akin, ganito yan bro. Sa alam ko lang, sasabihin ko, pero hindi ko karapatang magpaliwanag niyan kasi galing yan sa inyo. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection natin, negative. Ano yan? Ginamit niya si Athanasius, kaya may karapatan ako magtanong. Huwag yung sabihin wala akong karapatan.
ginamit mo si Athanasius. Kaya tinanong kita, anong pagkakaalam mo sa Athanasian Creed? Ano ang tunay na tawag sa Athanasian Creed? Counter objection dan, Pastor Ferdy? Counter objection, bro. Mm. It's not my business to explain to sa kanya. Okay. Magne-next question ako para sa kanila, sa Okay. aral nila yan, so sila ang magpaliwanag niya. Okay, next question. Okay. Yan lang, bro. According sa Athanasian Creed, si Athanasius ba ang sumulat ng Athanasian Creed o hindi? Next question ako. Next Sabi question. ko kayo mag-explain yan, hindi ako. Okay, dahil ginamit mo si Athanasius. Si Athanasius ba, Next question, bro. Trinity Defender or Trinity Destroyer? Uulitin ko nga, alam ko sagot lahat dyan, pero it's not my side to explain. Explain ninyo yan. Gibain ninyo yung side ko. Okay, so ginamit mo lang pala si Athanasius para may masabi ka lang, ganon. That's no. Kasama po yan sa presentation ko, pero para tanungin ako kung ano-anong mga aral yan, hindi ko yan obligasyon. Obligasyon nyo yan para gibain yung stand ng affirmative. Bakit mo ginamit si Next Athanasius, hindi mo pala obligasyon? It's not your business para sabihin sa akin bakit ko ginamit. No? Ang trabaho mo, igiba. Next question. Time. 7 minutes time. Okay. Salamat. So, dyan natatapos ang pangalawang pagtatanong ng ating negative. Siyempre, dako tayo sa negative rebuttal naman. 10 minutes ito, bro. Yesu ng Catholic. Salamat time sa start mga now. dito. So, ayan mga kapatid, napakalino. Sabi niya, speculation lang daw yung sinabi ko. Kaya tinanong ko, ano bang definition mo sa speculation? Pag speculation lang, ibig sabihin wala kang batayan. Kadami ng binasa ko. Catholic Bible. Mga Catholic na, tawag nito, Catholic theologians. Mga Protestant theologians, nagsabi may Trinity. O, tapos sabihin mo sa akin, nag-speculate ko lang. Ayaw mo lang tanggapin. O, ito naman tayo sa Amplified Bible. Sabi niya, walang Trinity daw. Napakalinaw dito 17, wala daw galing sa Diyos. O kaya tinanong ko siya, ang salita ba ng Biblia, ang salita ba ng mga theologians, yung karunungan nila saan galing? Sabi niya, galing sa Diyos. Galing pala sa Diyos pastor, ikaw talaga pastor. Sarap ng kurutin ha. O, ito, pasa tayo pastor ha. O, dito, sa Mateo 11:27, ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At sino may hindi makakakilala sa Ama kundi ang anak. At yaong ibiging pagpapahayag ng anak. So, meron palang mga panahon na ang ating Panginoong Jesucristo pipili ng mga taong papahayagan niya. Yun, hindi mo pala alam. Tapos ang nagsulat niyan, sabi mo, yung mga disipulo hindi pati mga disipulo hindi nagsulat. Yung mga theologians natin, mga disipulo natin yan, mga disipulo ng mga apostol tayo, mga disipulo tayong lahat. Sila ang nagpapaliwanag sa mga sinabi ng ating mga apostol. O yung mga sinabi ng apostol, saan galing yon? O basa, unang Pedro, 2 Pedro 1:21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. Hindi dumating sa tao kailanman ang hula. Kundi ang mga tao ay nagsasalita buhat sa Diyos. Ang mga tao ay nagsasalita buhat sa Diyos na nangaudyok ka ng Espiritu Santo. Pastor, dapat basa-basa din ng ibang talata pag may time. No, mali ka na pag sinulat ng mga theologians, mali na agad sa iyo. No. Hindi ganoon, pastor. Dahil ang mga terminong Biblia, hindi apostol ang gumawa niyan. Ba't ka naniwala sa Biblia? Yung pangalan ng inyong mga pinaniniwalaan ngayon. Apostol ba na gano'n yan? Yung Bible alone. Yung hermeneutics ka, naniniwala ka sa hermeneutics, exegesis. Ang dami pa, pag-aaral, pagdating sa salita ng Diyos, naniniwala ka ba na nun? Naniniwala ka. Tinuro ba ng mga apostol yun? Hindi. Kasi mga term yun, mga terminolohiya yun. Tinatanggap natin yun. Bakit? Para madali nating maunawaan ang mga kasulukuyang terminolohiya na ginagamit dyan sa Biblia. Kaya nga sabi ko kaganina, the term exists because of the reality. And not the reality exists because of the term.
Tulad ng Pilipinas ba, hindi naman dahil lumabas na yung pangalan Pilipinas, saka pala nagkaroon ng isla. Andyan na ang isla, huli na yung Pilipinas. So, hindi mo ba paniniwalaan yung Pilipinas dahil huli na yung pangalan? Mali yung mga ano mo, pastor. Mali yung mga, filosofiya mo sa buhay. Ibahin mo na yan. No? Di porket hindi ginamit ng mga apostoles ay hindi mo na paniniwalaan. Napakadami. No? Pagdating sa theological studies, alam ko, nag-study ka rin sa theology, napakaraming mga termino na hindi ginamit ng mga apostol na pinaniniwalaan natin ngayon. Kaya wag mong gawing pananggalan yan para pamamalian ang konsepto ng Trinity. Dahil ang aral ng Trinity, galing yan, ang konsepto niyan galing sa Bible. Hindi yan galing sa kung sinong tao lang. Dahil ang mga theologians, nagbabatay yan doon sa Biblia. Di ba? Yan nga yung prophet exegesis eh. May historical accounts yan. Pinag-aaralan nila ang mga history na, kaya nagkakaroon sila ng ganyang uri ng paniniwala. O sabi dito kay Tertullian, sabi mo si subordinate, ano ba yung sinabi mo na termino, mahirap no? Pero sabi dito, pastor, Tertullian wrote, all three Father, Son, and Holy Ghost are of one. Oh, di yung sinasabi mong subordination. Of one by unity. That is of substance. Oh, isang nature lang sila. Yung sinasabi mong mali yun. Doon na yun na siya na si Tertullian na napaanib kasi si Tertullian sa yung sekta na kung saan humuhula. Kaya nga si Tertullian hindi siya naging santo. Oh, yan ang rason kung bakit hindi siya diniklara ng simbahan na santo dahil naging heretiko siya. Pero yung kanyang ginagamit na termino, tanggap natin yun. Bakit? Si Tertullian, theologians yun. O sabi mo kanina, yung bang galing sa mga pagano, tinatanggap ba? Yes! Basta kagawin mong Christianize, tulad ng kalendaryo, saan galing yan? Pagano yan? O anong ginawa ng simbahan? Christianize. O yung binyag, saan galing yan? O, di ba sa mga sa mga tawag nito, itong Qumran community. O, yung mga Hudiyo na sekta. O, may mga part din ng mga pagano na gumagawa ng ritual ng pagbibinyag. Hindi naman Kristiyano yan eh. Pero ginawa ng Kristiyano, ginawang Christianize. Pupwede yan. Basta i-Christianize mo lang. Ba't ka naniniwala ka ngayon sa kalendaryo? Galing yan sa pagano. Ay, mga filosofiya mo, pastor, mali. No? Ano pa itong inano mo kaganina, no? Natawa na lang ako dahil daw dun yung mga sagot niya, labas-pasok na siya eh. Hindi daw yung pari hindi daw pero sa Biblia, pari talaga ang tunay na sugo ng Diyos. Malakias 2:7, ang tunay na sugo ng Diyos kaparian. Salita ng Diyos yan. According kay St. James, ang salita ng Diyos walang pagbabago. Kaya nga magpasa hanggang ngayon meron tayong pari. Ganyan yan, pastor. Kaya nga, karamihan theologians pari. Ganyan yan. No? At sinabi mo ganinang karunungan, ang karunungan, pastor, ibinigay sa simbahan, hindi sa kanya-kanyang tao. Kaya nga tayo dapat bumatay tayo sa simbahan, huwag sa ating sariling unawa. Dahil malinaw po yan, Proverbs 3:5, huwag kang manahan sa iyong sariling karunungan. O, saan tayo dapat manahan? Sa Last 3 minutes. pahayag ng simbahan. No? Tapos, mayroon siyang sinabi kanina na nakalimutan ko eh. Itong sa pala? Itong sa 2 Corinthians 13:14. Kasi kanina pa niya, narinig niyo eh. Sinusulat ko dito yung mga talata niya. 1 Corinthians 6, no? Ama lang daw. 1 Corinthians 1:3, Galatians 1:3. Palaging ama at lang daw. Nalireklamo na siya dahil ama lang at si Kristo ang sinasabi ni San Pablo. Itinanong ko siya dito. Nabasa mo na ba yung 2 Corinthians 13:14? Sabi niya, nabasa na niya. Nagsinungaling ka pala kaganina na sinabi mong hindi binanggit ni San Pablo ang minsan man ang banal na espiritu. Tapos ano yung palusot niya? Ang sabi lang niya, iba yung unawan niyo eh. Palusot mo na lang yun. Pero hindi yung punto mo kaganina. Basahin natin to. 13:14, sabi ni San Pablo, may the grace of the Lord Jesus the Anointed, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit. Ayun na, sa tatlo. Pastor. Yan ka, tapos dito pa, sabi ng theologians sa sulat ni Protestanting theologians to. Hindi to bias pa sa akin. Anong sabi niya dito sa
sa kanyang sa sulat ni Apostol Pablo, sa ang kanyang explanation no sa sulat San Pablo, Paul's description of the works of the Spirit, the Lord Jesus and God the Father, sa tatlo. Links the three persons together in remarkable ways. Although Paul never articulates the doctrine of the Trinity, what he writes here about the Godhead relationship, yun ang punto. Hindi niya ginamit ang Trinity na word, pero yung relation ng San Tatlo, pinapahayag na yan ni San Pablo. Ano pa sabi dito? Becomes the raw materials, naging kagamitan, no? By later believers. To construct the church teaching on the Trinity. Yan, pastor. Ang problema Just 1 kasi sa minute. atin, salamat bro Ras, no? Ang problema kasi sa atin, nagbabasa tayo, hindi man lang tayo tumitingin sa pahayag ng mga theologians, pahayag ng simbahan, yung sariling atin lang, kaya nagkakamali-mali tayo. Sabi mo kanina, may nabasa daw siya, sino ba pangalan na yung babae, yung sinabi niya na 1876 daw, may nabasa na yung ay galing sa mga pagano. Yung pagkalinaw ito sa akin, no? Gumamit ka pa ng Wikipedia, ito, encyclopedia, hindi Wikipedia, encyclopedia. Ang sabi dito, ang nag-introduce ng terminong Trinity, Tertullian. Sabi dito, he introduced the non-biblical term, Trinitas or Trinity, into Latin Church vocabulary. Latin Church vocabulary. Tapos, ibabangga mo lang to sa Wikipedia mo. Ito, standard to. Tanggap to ng lahat. Encyclopedia to Isa yung Wikipedia. Kanino kami maniniwala? Ang sabi dun sa Wikipedia mo, 1876 lang. Second century pa. Salamat. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Iesu at para hindi mawala yung ating init, no? Tuloy-tuloy tayo, 7 minutes ng pagtatanong si Pastor Ferdy. At bro, your time start now. Okay. Ang tanong ko, unang-una, ito yung tanong ko doon sa binanggit niya kanina sa kanyang sinabi. Ulitin ko lang yung tanong, bro, na bakit pinapaniwalaan nyo si Tertullian ganong Yes, unang-una, naging heretiko siya, kapatid, no? Naging heretiko latter times na of his life. Nung patapos na yung kanyang buhay, doon lang siya. Pero nung unang si Tertullian talaga, theologian yan. Ba't hindi mo paniniwala? Theologian siya. Asan na ba yung yung encyclopedia? No? Basahin ko na lang uli yung yung biography ni Next question. Okay. Si Martin Luther ba heretics din sa inyo? Yes or no? Yes, heretics talaga siya. At ang kanya namang binigay na mga kasi against man sa Catholic faith. Hindi man siya gumawa ng termino na mapapabor sa doktrina, hindi. Tinuligsan niya ang purgatory, tinuligsan niya ang indulgence. 99 thesis ginawa niya na against sa Catholic faith, kaya hindi tinanggap. Tertullian, hindi. So, magkaiba yung pagtingin ninyo kay Tertullian at kay Martin Luther, gayong pareha sila heretics. Yes or no? Hindi. Ang diferensya nila kasi, si Tertullian introduced term. Na yung San Tatlo, yung pinangaral nila sa mga apostol, binagyan niya ng termino. Si Martin Luther, binangga ang aral ng simbahan. Kaya, iba yun. Okay. Next question. So, sa inyo, naniniwala ka ba si Tertullian, nagturo din siya ng hindi sang-ayon sa turo ng Iglesia Katolika? Yes, because Tertullian is just a mere theologians. Actually, bro, lahat ng theologians may karapatan na magbigay ng opinion. Tawag nga diyan theological opinion tawag diyan. Pero ang pa talaga diyan, ang simbahan talaga magdideklara. Pag sinabi na ng simbahan, ito tama to. Next question. Aral na 'yan. Si Tertullian at si Martin Luther ba ay parehas pari? Parehas silang pari. Parehas din silang naging heretics, pero si Tertullian, tama ang kanyang ibinigay na termino, kaya tinanggap ng simbahan. Sabi ni San Pablo, the fullness of the truth is in the church, kaya hindi nagkamali sa pagpili sa ibinigay na termino ni Tertullian. Next question. Okay. May papakita ka ba na theologians na hindi Katoliko
at hindi rin Trinitarian na nagpapatunay na ang Trinity ay sa Diyos? Ay, wala na. Kasi kung hindi Trinitarian, tapos hindi pa, against na yan. Katulad mo, against ka na nga eh. So, wala yan. Pero, hindi Katoliko, naniniwala sa Trinity. Meron yung binasa ko ganyan. Sa Davos, hindi naman Katoliko yun. Sa Amplified Bible, hindi rin Katoliko. Next Next question. question. Sang-ayon ka ba na yung mga Protestante ay kinopya lang yung Trinity ninyo ng Katoliko? Wala na akong wala na akong pakialam diyan, basta ang Trinity is a concrete yan, aral ng simbahang Katoliko na galing talaga yan. Magbasa ka ng history ng Fundamentals of Catholic Dogma, nandito ang lahat ng nakasulat, ang mga heretical na binangga ng Trinitarian. Next question. Okay. May mga yung mga hindi ba Trinitarian na sumasang-ayon ba sila na ang Trinity ay galing sa Diyos? Of course not, hindi sila maniniwala talaga. Tulad ng mga Hudyo. Yung mga Hudyo nga, unang bayan ng Diyos, hindi rin sila naniniwala. Pero what is the truth here? The truth was revealed by God to the church. Ephesians 3:10. Ang walang hanggang karunungan ng Diyos ay nasa simbahan. Kaya alam ng simbahan ang tinuturo ng simbahan. Si Pablo ba ay Hudyo? Yes, Yes, na sir. naging Kristiyano. Okay. So, tama yung paniniwala ni Pablo na sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 na ang Panginoon nating Diyos ay isa lamang. Yes, iisa lamang, pero may tatlong persona according sa ating Panginoong Jesucristo, inireveal niya yan. Matthew 28:19 hanggang 20. No? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Okay. So, may mababasa ka ba na letra por letra na binanggit na Diyos Espiritu Santo? Yes, John 4:24, God is Spirit. Next Letra question. po, uulitin ko, nakasulat na letra por letrang pagkasulat. God, the Holy Spirit. Ano ba yung Spirit? Hindi ba Holy Spirit? Kaya nga, God is Spirit. Oh, dito, John 4:24, yun na yun. Okay. So, parehas ba yung God, the Holy Spirit, saka God is a Spirit? Parehas Parehas ba lang yun dahil isang persona lang ang tinutukoy doon. Okay. Okay. Next question. Anong Tagalog nung God is a Spirit sa God the Holy Spirit? Okay, God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. O, yung God the Holy Spirit, anong Tagalog? God, the Holy Spirit. Ang Espiritu, ang Diyos ay Espiritu. Ganun din. Okay, next question ako. Next question. Oo. May oras pa ba ako? Sige, Last wait 1 minute. Wait ko na. Okay, okay. Okay, so dyan natatapos ang second stage ng ating debate, which is yung ating rebuttal at yung ating yung second cross, no? Pero dito tayo muna sa ating shoutout pala sa lahat ng mga nasa live dyan, sa punto por punto. Meron silang I think 200 plus na live viewers or higit pa, at sa ibang nagla-live dyan. At dito din sa Debaters Convention, shoutout kay Lorby Cabugos, kay nandyan sila Aladin Gregorio, sila Apostolic Faith. At dako tayo sa ating final conclusion, bro. Mauna dito ang ating negative. Bro Yesu, 5 minutes ito, bro. Bilang negatibo sa topic na ang Trinity ay sa demonyo. 5 minutes, bro, bilang negative. Set ko lang yung time mo. Okay. So, your time start now, bro. Yes, salamat no mga kapuntos. Nakita natin, no? Unang tanong pa lang natin, yung itinindig niya, akala ko ay sintibay ng palasyo. Sintibay lang pala ng palasyo ng buhangin na sa dagat, no? Isang hampas lamang ng alon, wala na. Bang! Dahil puro sagot niya nung una, puros wala eh. Wala. Eh di, ibig sabihin, wala siyang pinatutuhanan. Sariling unawa mo lang yan, pastor. No? At kung ibabatay mo ang iyong unawa sa unawa ng mga teologo, ay mas papabor kami dun sa mga theologians. Kasi yun ang nila, yun ang trabaho nila. At huwag mong sabihin sa akin, hindi ka naniniwala sa mga teologo. Naniniwala ka rin. For sure. Gumagamit din kayo ng mga paliwanag ng theologians bilang pag-aaral nyo sa salita ng Diyos. And, huwag nyo kaming sabihin, hindi kayo gumagamit ng theologians, pero ang ginagamit nyo, yun lang pabor sa inyo. Yun ang problema dyan.
no? Sa malinaw, walang napatunayan si pastor, puro siya wala, puro wala. Eh tayo, puro meron, puro meron. Ang nangyari nga imbis siya yung affirmative, ako na nang naging affirmative, no? Gumawa pa siya ng ano, ginamit si Anastasius. Wala pala siyang alam about kay Anastasius para may masabi lang. Oh, tinanong natin kung si Anastasius ba ang sumulat ng The Creed ng Anastasius. Hindi rin niya alam. Ano ang tunay na katawagan sa The Creed ni Anastasius? Athanasius. Oh, kasi magkaiba yun ni Anastasius at Athanasius. Actually, Athanasius talaga yun inattribute. Pero ang pinanggalingan talaga ng The Creed na Athanasius ay galing kay Anastasius na ang sumulat mga early Christians. Nakita nila ang pananampalataya ni Athanasius kaya isinulat nila. Pero hindi si Athanasius or si Anastasius ang sumulat niyan. Mga early Christians. Tawag yan Kikumkwe. No, The Creed of Kikumkwe. Yan, Athanasian Creed. O, kung talaga nag-aaral ka ng history, pero wala mali nga yung 3 minutes. pinagsasabi mo, pastor, no? At balikan ko nga itong itong ayat to para Living Bible, no? Dito sa Living Bible, sa 1 Genesis 1:1, ang sabi dito sa tawag dito sa ng theologians, no, when God began creating in the beginning in the beginning God created the earth became a shapeless, chaotic mass, or shapeless and void, over the dark vapors or over the cloud of darkness, over the darkness and waters of over the gaseous mass. One correct translate, no? 26 pala. So John 1, asan ba yun? 1:26. Ito pala, no? Then God let us make man. Ay, hindi pala ito. Sorry. Yung isa pala na the voice, no? Ang ano talaga dito sa tatlo talaga sila at persons yung tatlo na yan. No? Nalito ako sa kinuha kong Bible. In Genesis 1:26, no? Na yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, yun talaga sila ang lumalang sa mundo. Kaya yung sinabi niya kaganina na hindi kasali ang Holy Spirit sa pagka-Diyos, John 4:24, sinabi malino dyan. Di ba? God is a spirit. Yung tinanong niya kung ano pagkaiba ng God, the Holy Spirit, parehas lang yon, nililito mo lang, no? Walang pinag-iba doon, no? Dahil ang Diyos, ang Espiritu talaga ay ibang persona sa tatlong sa tatlo. Dahil pinahayag na ng Panginoong Jesucristo yan no? Na may tatlong persona sa isang Diyos, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang hindi mo lang maunawaan dyan, paano naging tatlo yung isang Diyos? Oh, bakit? Kasi in Matthew 12, 11 to 13, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang misteryo sa kaharian ng langit ay hindi ibinigay sa mga tao. Saan ibinigay? Ephesians 3:10, ang walang hanggang karunungan ng Diyos ibinigay sa simbahan. Kaya kung ikaw lang pastor, hindi mo talaga mauunawaan yan. No? Kahit si San Pablo, sinabi na nga ni San Pablo hindi mo makikilala, hindi mo masasabing si Kristo ay Panginoon kung hindi ka pahahayagan ng Espiritu Santo. Ganyan kaya hindi lito kayo kung bakit naging ganun. Misteryo kasi yan. Sa Panginoong Jesucristo, si San Pedro, nung nalaman niya na si Jesus ang the Son of God, anong sabi ni Panginoong Jesucristo kay San Pedro? Mapalad ka, San Pedro, dahil hindi nanggaling sa iyong unawa ang pagkakilala mo sa Diyos, kundi nanggaling sa Ama. Ganyan mapahayag ang Diyos. Hindi yung sarili mong unawa, ikaw magbabasa. Hindi. Salamat. Okay, so dako naman tayo sa final conclusion ni Pastor Ferdinand ng End Time sa kanyang bilang affirmative sa topic na patutunayan ko na ang Trinity ay sa demonyo. Set ko lang yung time mo, bro. 5 minutes ito. Bilang affirmative, bro, your time start now. Okay, salamat, no? Actually, sabi niya, nagiba daw niya na parang sand. Hindi nga magiba yung mga unang talata na binigay ko sa salutasyon ni Pablo, no? Saan binanggit ni Pablo yung Diyos Espiritu Santo? Wala namang maipakita. Okay? Sa salutation ko, binanggit ko doon na si Pablo dinideny niya ang Trinity.
At if you check it on your dictionary, even your Catholic Encyclopedia, yung paganismo ay hindi sa Diyos yan. So nakatindig at hindi nananatiling nakatayo ang affirmation na ang Trinity ay aral ng demonyo. Bakit? Unang-una, ang mga aral na hindi galing sa mga unang apostol, sabi niya, kahit anghel. Kasi ang anghel ay ang demonyo ay iitsurang anghel yan. No? Kaya nga, wala mapakitang mga ibang theologian si kapatid. No? Sa akin, hindi pa nga Trinitarian at hindi pa nga mga monotheist theologians eh. So mayroon silang observation kahit independent sila. Hindi sila religion na Kristiyano, hindi sila Katoliko, hindi Protestante. Pero mayroon silang observation. So makikita mong hindi sila bias base doon sa kanilang pinaniniwalaan. Kasi ang mga ito may preconceived idea eh. No? So bias lamang tumingin. Ako, independent ang ginamit kong mga nagsulat at kinuha niya ito sa lahat ng mga babasahin, no? Ng mga libro. Kinumpiled lamang ito. Natural, babasahin niya yung Amplified Bible. Natural. Just 3 minutes. Doon lamang pabor sa kanila, yun kanilang ganyan katindi yung yung pagsasabi na binabanggit niya na hindi daw nagiba daw niya. Hindi, sa katotohanan hindi po. At sa katotohanan si Saint Jerome sa pagkasulat ni Marie Sinclair ay si Saint Jerome ay binabanggit niya na yung nation ng Babylonia, ng Sumeria, all nation as yung pinanggalingan nito ay Trinity. Anong kaibahan ng mga paniniwalang iyon dito sa paniniwalang dapat isa-isahin mo yung binasa ko kanina. No, binasa ko kanina sa Babylon, yung emblem nila na triangulo, ay yan ang ginagamit nyo sa Athanasian Creed. Na may 3 ulo doon, no? The same. Doon sa sa India, no? Si Brahma, si Vishnu, si Shiva, di ba? Ganyan ang pinagmulan niyan, no? Tanong, ang mga Hudyo ba naniniwala diyan? Hindi. Bayan ng Diyos yan eh. Alam nila kung sino ang tunay. Nagbanggit ba sila ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Magtingin ka kahit ngayon sa Israel, sa mga rabay doon. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi na sila kinakatigan ng Diyos, nakasulat dyan, ang Israel ay maliligtas. Makakabalik sila. Nakuha natin. So, sa totoo lang, dapat inisa-isa mo yung verse ko para masabi mo na ikaw ay naigiba mo ang paniniwalang ito. Di ba? Sabi ni kapatid na ito sa akin, sabi niya yung pagiging pari. Sa inyo yung pari hindi nag-aasawa eh. Si Peter may asawa eh. Gagawa na naman kayo ng mga dahilan ninyo. Kasi ganito yan. May bianan nga. Tapos, hindi nyo madideny sa papasi, mayroong mga nambubuntis na papa. Nagsorry nga si Pope John Paul II eh. Sumang-ayon eh. Siya nga humingi ng tawad eh. Katotohanan yan, real talk lang yan. So, I therefore conclude that the affirmation na ang aral ng Trinidad ay sa demonyo ay nananatiling nakatayo. Why? Unang-una, si Pablo, hindi itinuro ni Pablo ang Trinity sa mga salutation niya. Salamat po. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between end time versus Catholic sa katauhan ni Pastor Ferdinand Sustento and Yesumar. At bago natin i-end yung ating live, gusto ko muna silang bigyan ng time na magpasalamat sa mga nanonood ng live, yung ating mga live participant dito sa ating Zoom na room.
At syempre yung makakapanood pa nito dahil ma-upload ito for sure sa ating YouTube channel at sa mga YouTube channel ng mga streamer ngayon. At unahin na natin. At least wag na kayo mag-usap sa inyong debate or mag-rebut dahil tapos na. At unahin na natin, Pastor Ford. Salamat ka, bro. Mauna ko, bro. Yes, bro. Okay, salamat po sa Debaters Convention at syempre sa punto por punto na ating mga kaibigan. Syempre sa ating admin Rasha na walang sawang re-record at nagmo-moderate sa atin ng mga debate katulad ng mga to. Salamat din kay Brother Mar, no? Pasensya na bro at hindi ko mabanggit yung buong pangalan mo. Junril ba? O Junrey. Junri, okay. Salamat kaibigan sa iyong pagpapaunlak na magkaroon ng debate sa iyo at sa mga nanonood dito sa punto per punto sa Debaters Convention at sundan niyo ako sa aking page, no, sa Facebook page, Jesus Christ Rock of Revelation End Time Church Tanay Outreach, at sa YouTube ko Ferdinand Sustento. Type it lang para makita niyo yung mga videos ko doon. Yun lamang at huwag niyong kalimutang i-like ang Debaters Convention page namin. Yun po, Okay. thank you. Okay, at syempre, Brother Yisumar, salamat ka, bro. Yes, salamat Bro Rush at Pastor Ferdinand, no? Isa pong sa akin to karangalan na ikaw po ay makatapat. Nakikita lamang po kita no sa Debaters Convention paminsan-minsan. At karangalan din po ng punto por punto no na niyaya mo kami na labanan ka sa pinopose mo na na topic, no? Welcome ka po dito, Pastor. Kung gusto mo pong makipagtalakayan sa iba kong kasama, nandyan po si Bro Wendell, si Bro Tata, si Bro Jando, no? Si Bro Kaburnok, at ang iba pa, si Bro Edgar, no? Marami kami dito mga debaters na pwedeng humarap sa iyo, Pastor, kung gugustuhin mo lang, no? Isa pong karangalan para sa amin na kayo po ay makatalakayan. At yun no mga kapuntos, maraming salamat po sa sumubaybay uli at sa walang humpay na pagsuporta sa programang punto por punto, no? To God be the glory, pro Deo et Ecclesia. Salamat. Okay, at syempre, Debaters Convention gusto ding magpasalamat sa lahat ng aming sponsor at yung aming YouTube channel. Please subscribe. At kung gusto nyo na makipag-debate or meron kayong at inimbitahan din namin yung lahat ng mga pastors, mga Catholic defender, at any Bible believer ka man o hindi, na mag-PM sa amin kung gusto nyo makipag-debate. At yun, sa Debaters Convention, this is Admin Rasha. We're out.